Ako si Maria at ito ang aking kwento. Hindi ko hahayaan na magtatagumpay siya sa pinaplano niya. Hindi siya legal wife at hindi ako makakapayag na makukuha niya lang ang kumpanya at lahat ng ari-arian namin. Pagmamatigas pa rin ni Carmela, napabuntong hininga na lang si Romulo dahil wala na siyang magagawa para kumbinsin si Carmela na huwag na nitong piliting lumaban. Tiningnan ni Carmela si Romulo na nakatayo pa rin malapit sa pintuan. Tauhan ka ni Tita Shoni. Ikaw ang palagi nagkukulong sa akin sa lugar na to. Ikaw ang palagi nagbabantay sa akin para hindi ako makatakas. Bakit kita susundin? Bakit ko pakikinggan ang mga sinasabi mo? May diin niyang saad. Hindi naman na nagsalita pa si Romulo at muli niyang hinilang pintuan para lumabas. Mapait na lang ngumiti si Carmela. Tinignan niya ang mga pagkain na iniwan para sa kanya. Nilapitan niya yon at nagsimula siyang kumain kahit na wala siyang gana. Kailangan ng katawan niya ng lakas dahil kapag nanghina siya, paano niya malalabanan ng stepmom niya? At paano niya ito pipigilan sa mga masasama niyang plano? Samantala naman, mabilis na napatayo si Shoni sa kinuupuan niya na makita niya si Omar. Omar, iho, what are you doing here? Tanong niya kaagad pero masaya siyang makita itong bumalik sa bahay nila. Nakaupo lang naman si Marvin sa sofa habang nakatingin din kay Omar. Pagkatapos na nangyaring gulo kagabi, hindi nila inaasahan na babalik sa bahay nila si Omar. Kung si Sofia ang hinahanap mo, wala siya dito. Blanco sad ni Marvin. Hindi rin nagustuhan ni Marvin ang ginawa ni Omar sa dalawang anak niyang babae. Kung naging tapat lang si Omar kay Carmela, hindi mangyayari ang lahat ng gulo sa pamilya nila. Nahihiya naman si Omar sa ginawa niya. Si Carmela po sanang itatanong ko, nandito po ba siya? Tanong niya. Maupo ka muna iho, gusto mo bang magmerienda na muna? Natutuwang sad ni Sioni. Dahil kapag naayos pa ni Omar at Carmela ang relasyon nila, matutuloy ang kasal ng mga to at ganun din para kay Sofia at Adam. Hindi na po tita. Salamat. Gusto ko lang po sanang makausap si Carmela at gusto ko rin po sanang humingi ng pasensya sa ginawa ko. I'm very sorry po. Nakayukong sad ni Omar. Nananatili pa ring blanco mukha ni Marvin. Kalimutan mo na yon kung nandito ka naman para kausapin si Carmela para maayos niyo pa ang relasyon niyo, then it's okay. Is it true? Seryosong tanong ni Marvin. Kunot noong nilingon ni Shoni si Marvin. Bakit kailangan mo pa siyang tanungin? Kung hindi niya talaga mahal ang anak mo, sa tingin mo magsasayang pa siya ng oras para pumunta dito at makausap si Carmela? Kalimutan mo na lang ang mga nangyari, Marvin. Kung nagkamali man si Omar, hindi mo ba nakikita na pilit niya yung inaayos? Singit ni Shoni. Gusto ko lang malaman kung totoo ang lahat ng mga sinabi ni Carmela. Hindi naman tama na sisihin natin lahat si Carmela kung may pagkakamali rin ang anak mong si Sofia. Semeryosong mukha ni Shoni dahil hindi niya nagugustuhan ang sinasabi ng asawa niya. Bakit kailangan pa nitong alamin kung ano ang totoo? Nasa attic si Carmela, puntahan mo na lang siya doon. Baling ni Shoni kay Omar. Nahihiya namang umalis si Omar dahil kinakausap pa siya ni Marvin pero wala na siyang nagawa nang paalisin na siya ni Shoni para puntahan si Carmela sa attic. Attic? Nasa attic na naman siya? Ang akala ko po ba hindi niyo na siya ikinukulong doon? Bakit nandun na naman siya? Sunod-sunod na tanong ni Omar. Nag-iisip naman ng isasagot si Shoni. Dahil nagkaroon kami ng mga alitan kagabi. Hindi na naman namin makontrol si Carmela, kaya kinailangan namin siya na ikulong sa attic. Puntahan mo na lang siya doon, iho. Pagdadahilan ni Shoni. Hindi naman na nagsalita pa si Omar at pinuntahan niya na si Carmela sa attic. Sir Omar, ani naman ni Romulo nang makita niya si Omar. Sinenyasan naman ni Omar si Romulo na buksan ang pintuan. Nang makita ni Omar ang kalagayan ni Carmela ay hindi niya maiwasang hindi maawa at mag-guilty sa mga ginawa niya dito. Nang dahil sa kanya, muli ikinulong si Carmela. Kung anong suot na damit ni Carmela kagabi ayun pa rin ang suot niya hanggang ngayon. Tumingala si Carmela at nang makita niya si Omar ay nanatili siya sa pwesto niya. Malaya pa rin nakakapunta sa bahay nila si Omar kahit na ito ang may kasalanan na lahat. Samantalang siya, nandito na naman sa madilim na lugar kung saan palaging nagpapaalala sa kanya. Ang trauma niya hanggang ngayon ay dala-dala pa rin niya. Kinausap ko na si Tita Shoni at pwede ka nang lumabas. Anas ni Omar. Nang marinig naman yun ni Carmela, ay mabilis siyang tumayo at nilampasan si Omar.
Hindi niya pasasalamatan si Omar dahil nakawala ulit siya dahil siya naman ang dahilan kung bakit ikinulong na naman siya sa attic. Gusto ko sanang mag-usap tayo. Gusto kong malaman kung totoo ba ang sinabi ni Idam kagabi. Totoo ba na may nangyari sa inyo? Sabihin mo lang sa akin na wala. Patatawarin kita, Carmela. Wika ni Omar habang nakasunod siya kay Carmela. Pumasok si Carmela sa kwarto niya at naghanap ng may isusot niya. Gusto niya nang magbihis. Carmela, please talk. Hinawakan ni Omar sa kamay si Carmela pero inis yung inalis ni Carmela. Ano pa bang gusto mong pag-usapan natin? Galit na saad ni Carmela. Totoo bang may nangyari sa inyo ni Idam? Ano pa bang pakialam mo sa bagay na yon? Ikaw pa ang may lakas ng loob na sabihin na patatawarin mo ko? Basta sabihin ko sa iyong walang nangyari sa amin? Ikaw nga ang tanungin ko, Omar. Ilang beses na bang may nangyari sa inyo ni Sofia? Ayaw mo matanggap na nadumihan na ako ng ibang lalaki? Hindi mo ibinigay sa akin ang sarili mo. Kahit ilang taon na tayong in a relationship pero ibibigay mo lang sarili mo sa lalaking hindi mo naman kilala. Galit na sigaw ni Omar. Tinanggap kita kahit na alam kong may mga anak ka na. Tapos ikaw pa ang aatras sa kasal natin? Alam ba ni Mr. Festejo na may mga anak ka na? Kapag nalaman niya ang totoo, nitinago mong mga anak mo sa ibang bansa, iiwan ka rin niya sa altar. Tandaan mo yan. Pag-isipan mong mabuti hanggat kaya pa kitang tanggapin na pakasalan. Pagbabanta ni Omar, kaya malakas siyang sinampal ni Carmela. Hindi niya pinilit si Omar na ligawan siya. Una pa lang din isinabi niya na ang tungkol sa kambal niyang anak at desisyon ni Omar. Natanggapin pa rin siya kahit na may mga anak na siya. Si Omar ang nakakaalam ng lahat tungkol sa kanya. Alam din ni Omar kung paano nagkaroon ng anak si Carmela dahil nagkaroon siya ng ka-one night stand doon sa sobrang kalasingan niya. May kambal na si Carmela bago pa man niya nakilala si Omar. Tahimik lang na nakaupo si Idam sa sofa habang nasa harap niya ang kanyang ama at ina. Hinihilot ni Maria ang sentido niya, ang ina ni Idam. Hindi niya makapaniwalang tinignan ng anak niya. Nahihibang ka na ba talaga? Anong ginawa mo sa bahay ng mga hidalgo? Gumawa ka lang ng gulo? Hindi ba malinaw ang sinabi ko sa'yo? Alam kong 2 babae ang anak ni Marvin pero isa lang sa kanila ang pakakasalan mo. At walang iba yun kung hindi si Sofia. Paano mo ba nakilalang isa pang anak ni Marvin? Bakit ba ang gulo na lang ang palaging dinadala mo sa pamilyang ito, Adam? Kapag nalaman na naman ito ng lolo mo, siguradong lalong magagalit yun sa'yo. Sumasakit ang ulong wika ni Maria sa anak niya. Hindi niya na alam ang gagawin niya dito. Blanko lang naman ng mukha ni Adam. Sa lubong din ang kilay ng kanyang ama, gusto na nitong suntukin ng anak niya pero pinipigilan niya ang sarili niya. Nakakuyom ng mga kamao nito at nang makita yun ni Melanie ay hinawakan niya ang kamay ng asawa niya para kumalma ito. Ano pa bang gusto mong gawin namin? Gusto mo ba talagang ilagay sa kahihiyan ng pamilya natin? Bumalik ka sa bahay ng mga hidalgo at bawiin mo ang sinabi mo sa kanila. Sabihin mo nagkamali ka lang. Sabihin mong nalito ka lang at ang pakakasalan mo si Sofia at hindi si Carmela. Ikakasal na si Carmela kay Omar Garcia, kaya hindi mo na siya pwedeng pakasalan. Hindi naman pwedeng magpakasal si Carmela sa 2 lalaki. Bakit mo ba ako binibigyan ng sakit ng ulo, Adam? Nainis pa ring wika ni Maria. Sa tuwing naalala niyang ginawa ng anak niya ay sumasakit ang ulo niya. Kung hindi mo pa alam, nakabalik na ng bansa si Rowell from New York. Ang balita ko'y handa na siyang pumasok sa kumpanya. At alam mo bang tuwang-tuwa ang lolo mo sa desisyon ng pinsan mo? Sa ginagawa mong gulo, sa tingin mo ba ay magiging karapat-dapat kang tagapagmana ng kumpanya? Alam mo naman na kung gaano kalaki ang interes ng pinsan mo na makuha ang kumpanya. Tapos ikaw wala ka lang ginagawa. Gusto mo bang pulutin sa basurahan? Dagdag pa ng kanyang ina. Nagsalubong ang mga kilay ni Adam. Hindi niya nabalitaan kaagad na nakabalik na pala ang pinsan niya. Napangisi na lang siya. Wala naman siyang pakialam sa kumpanya. Kaya kung magtatrabaho man ang pinsan niya sa kumpanya ng pamilya nila, wala na siyang pakialam doon at hindi niya na problema yon. Wala ka ba talagang gagawin? Hahayaan mo lang ang pinsan mo na makuha ng buong kumpanya? 2 lang kayong tagapagmana ng kumpanya ng lolo niyo. At kung patuloy na wala kang gagawin para matuwa sa yung lolo mo, ano na lang ang magiging buhay mo? Bakit niyo pa ba ako gustong pabalikin sa kumpanya? Hindi niyo pa ba nakikita? Nakapili na si lolo na magiging tagapagmana niya. At hindi ako yun. Tanggapin niyo na lang na magaling talaga si Ruel pagdating sa pagmamanage ng negosyo. Habang ako wala akong alam. Nainis sa sagot ni Adam. Napahilamos na lang si Maria sa mukha niya. Alam kong magaling si Ruel pagdating sa business.
Gusto ko lang naman na makuha mo rin ang kalahating shares sa kumpanya. Kung si Ruel lang ang magtatrabaho sa kumpanya, siguradong makukuha niya ng buo ang kumpanya. Hindi magdadalawang isip ang lolo mo na ibigay ng buong kumpanya kay Ruel. Hindi ka ba natatakot sa magiging buhay mo? Matagal na nakapili si lolo na magiging tagapagmana niya. Bagsak ang balikat ni Maria dahil sa mga sinasabi ng anak niya. Hanggang ngayon pa rin ba, hindi mo pa rin nakakalimutan ang ginawa sa'yo ng lolo mo? Normal lang naman na pagalitan ka niya dahil ang gusto niya lang naman ay matuto ka. At normal din na magkamali, ma'am. Inisasagot ni Idam. Bakit kailangan pang ipaalala sa kanyang bagay na matagal nang nangyari? I'm a fresh graduate back then pero pinasok ako kagad ni lolo sa kumpanya. Pwede naman ako mag-training pero binigyan niya ako kaagad ng mahirap na task at professional lang ang makakagawa. Ginawa ko naman ang sinabi niya. Inilaan ko yung buong oras at attention ko para lang ma-perfect yung pinapagawa niya. Pero dahil lang sa isang pagkakamali, ipinahiya niya na ako sa harap ng mga business partner niya at mga major shareholders. He made me look stupid and dumb. If he wants a perfect person for his company, then that is not me. Sit down, Adam. Sit down! Galit na sigaw sa kanya ng kanyang ama na bigla siyang tumayo. Nangingit-ngit ang mga ngipin ni Adam at napairap na lang. Blanko niyang tinignan ang kanyang ama. What? Walang emosyon niyang tanong. Babalik ka sa kumpanya sa ayaw at sa gusto mo. Pamimilit pa rin sa kanya ng mga magulang niya. Kaya napapailing na lang siya. Gusto niyo magpakasal ako sa anak ni Mr. Marvin Hidalgo. Pumayag na ako sa bagay na yun. Hindi pa rin ba sapat iyon? Kahit na personal kong buhay ay pinapakaalaman ninyo at hinayaan ko kayo sa bagay na yun. Kailangan nating mas-schedule for dinner para makapag-usapan tungkol sa kasal. Excuse me, blankong niyang saad. Tumayo naman si Maria at gusto sanang habulin ng anak pero masyadong mabilis ang paglalakad nito. Si Sofia Hidalgo ang pakakasalan mo, hindi si Carmela. Remember that, Adam! Sigaw na lang sa kanya ng kanyang ina. Napapabuntong hininga na lang si Adam. Palagi na lang kinokontrol ng mga magulang niya ang buhay niya pero wala rin naman siyang magawa dahil kapag hindi siya sumunod, puputulin ang pagbibigay ng allowance sa kanya dahil hanggang ngayon ay wala pa rin siyang trabaho. Samantala naman, nakatulalang nakatingin sa kawalan si Carmela. Iniisip niya ang mga sinabi ni Omar sa kanya. Napapabuntong hininga na lang siya. Paano kung umatras si Adam kapag nalaman itong may kambal siyang anak? Mom, please help me. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Hindi ko na alam kung tama pa ba ang ipaglalaban ko. I am doing my best pero pakiramdam ko, kulang na kulang pa rin. Ano bang dapat kong gawin? Wika niya habang nakatingin sa kalangitan. Tila ba pinanghihinaan na siya ng loob. Noong nabubuhay pa ang kanyang ina, napaka-perfect ng buhay niya. Hinihiling niyang ibinigay sa kanya pero simula nang maaksidente sila noon at siya lang ang tanging nakaligtas, biglang nagbago ang buhay niya sa isang iglap. Tinanggap ng mommy niya ang daddy niya nang malaman nito na may anak siya sa labas. Sa kabila ng kabaitan ng kanyang ina, kinuha pa rin siya. Nang maramdaman ni Carmela na may malamig na hangin na yumakap sa kanya, napatingin siya sa paligid niya. Nagbabaka sakaling makita ang kanyang ina kahit nasaglit lang. Mom, is that you? Hindi niya mapigilang hindi maiyak dahil ngayon niya na lang ulit naramdaman ang kanyang ina. Hindi man naniniwala sa mga ganitong bagay. Ang ibang tao ay wala siyang pakialam. Gusto niyang paniwalaan na nakakasama pa rin niya ang kanyang ina kahit na wala na ito. Tipid na ngumiti si Carmela sa kanya niyakap ang sarili niya. Gagawin kong huling ibinilin mo sa akin. Hindi ako makakapayag na makukuha lang ni Tita Shoni ang mga ari-arian natin. Susubukan ko ring maghanap ng ebidensya para patunayan na siya ang may gawa na nangyaring aksidente sa atin noon. I will do my best and please help me. Mahina niyang saad. Nang magring ang cellphone niya ay kinuha niya yon. Tinitigan pa niya ng ilang segundong screen ng cellphone niya bago niya sinagot ang tawag ni Adam. Tumikim pa siya para hindi mahalata na umiyak siya. Yes, hello, sagot niya dito. Let's talk. Nandito ako ngayon sa isang pastry shop malapit sa subdivision niyo. Seryosong saad ni Adam. Mabilis na tumayo si Carmela sa kanya pinunasan ng bakas ng mga luha sa pisngi niya. Okay. Tanging sagot niya saka siya mabilis na pumasok sa loob ng bahay nila. Wala siyang kasama sa bahay maliban sa mga katulong nila. Kaya malaya siyang makakalabas ngayon. Mabilis nagbihis si Carmela para mapuntahan niya kaagad si Adam. Saan ka pupunta? Pagharang sa kanya ni Romulo, blanko naman tong tinignan ni Carmela.
Gusto ko lang maglakad-lakad. Gusto mo bang samahan ako sa pastry shop para makasiguro kang hindi ako aalis? Masungit na sagot ni Carmela. Napataas naman ang kilay ni Romulo sa kanya tinignan ang itsura ni Carmela. Nakasandals lang ito at wala naman siyang dalang kahit na ano, maliban sa bag at cellphone niya kaya hindi niya napinigilan si Carmela. Nang umalis naman si Romulo sa harap ni Carmela, ay mabilis na siyang umalis. Siniguro pa ni Romulo na hindi magdadala ng sasakyan si Carmela at nang makita niyang lumabas na si Carmela ng gate ay hinayaan niya na ito. Mabilis ang bawat takbang ni Carmela para hindi niya mapaghintay ng matagal si Idam. Nang makarating siya, hinanap niya kaagad si Idam at nakita niya naman ito sa bandang dulo. Naupo siya kaagad sa upuang nasa harapan ni Idam. Kunot noon naman siyang tinignan ni Idam. Pansin pa nitong butil-butil na pawis ni Carmela. Naglakad ka lang? Tanong niya na ikinatango ni Carmela. Hindi ako papayagang lumabas kapag gumamit pa ako ng sasakyan. Kapag umalis silang lahat, may nakabanti naman sa akin, sagot ni Carmela. Hindi maintindihan ni Idam ang pamilyang kinabibilangan ni Carmela. Pareho silang kinokontrol ng mga magulang nila. Ang mga buhay nila pero hindi ma-imagine ni Idam ang sitwasyong kinalalagyan ni Carmela. I came to see you dahil magkakaroon ulit ng dinner pero this time kasama ng mga magulang ko. Nakarating na sa kanila na pinalitan ko ang bride ko. Hindi ko naman siguro atras sa usapan natin. Hindi naman siguro magbabagong isip mo, right? Hindi mo ko pwedeng ipahiya, Carmela. Seryoso niyang saad. Hindi naman kaagad nakasagot si Carmela kaya lalong nagsalubong ang mga kilay ni Idam. Carmela, may diing tawag sa kanya ni Idam. Tipid namang ngumiti si Carmela saka siya bahagyang tumango. Huwag kang mag-alala, hindi ako aatras. Ako ang lumapit sa iyo para pakasalan ako at kung ang ikinatatakot mo ay baka posibleng magbagong isip ko at ituloy ang pagpapakasal kay Omar. Hindi ko gagawin yon. Tinuldukan ko ng relasyon namin. Sagot niya na ikinatango ni Idam. Mabuti naman kung ganun. Nakaschedule ang family dinner natin this week so be prepared. Umaasa akong hindi magbabagong isip mo kahit na anong mangyari. I'm sure kakausapin ka ni Mommy kapag hindi niya ako nakumbinsi na si Sofia ang pakasalan ko. Huwag ka sanang masisindak sa pananakot o pagbabantang gagawin niya sa'yo. Pagbibilin pa niya. Napalunok si Carmela. Handa na ba siyang kausapin ang mga magulang ni Idam? Okay, I understand. Tanging sagot niya sa kanya ininom ang isang iced coffee na nasa table nila na mukhang in-order ni Idam bago siya dumating. Pansin ni Idam ang pamumula ng mga pisngi ni Carmela at ang pamumula rin ng mga mata nito. Did you cry? Kuryoso niyang tanong. Iniwas naman ni Carmela ang paningin niya. No, napuwing lang ako habang naglalakad papunta dito. Pagdadahilan niya. Hindi naman na nagtanong pa si Idam. Nang matapos ang pag-uusap nila ay sabay na silang lumabas ng pastry shop. Ouch! Daing ni Carmela na mabangga ito dahilan para mawalan siya ng balanse. Bumagsak siya at tumama ang puwet niya sa matigas na sahig. Mabilis naman siyang nilapitan ni Idam at masamang tinignan na nakabangga kay Carmela. Pasensya na miss, hindi ko sinasadya. Hinging paumanhin na lalaki saka siya bahagyang yumuko. Iniwas na lalaki ang paningin niya kay Idam dahil masama ang tingin ni Idam sa kanya. Tatayo na sana si Carmela nang bigla niyang maramdaman ang sakit sa paa niya. Are you okay? Tanong ni Idam. Sa kanya tinignan ang paa ni Carmela at alam niyang na-sprain ito dahil mabilis na namaga ang paa niya. Inalalayan ni Idam na tumayo si Carmela sa kanya ito isinakay sa sakyan niya. Maglalakad na lang sana si Carmela pabalik ng bahay nila pero mukhang hindi niya rin kakayanin dahil masakit ang paa niya kapag sinusubukan niya maglakad. Saan tayo pupunta? Tanong ni Carmela dahil palayo na sa bahay nilang sasakyan ni Idam. Naghahanap ako ng klinik para ma-check ang paa mo. Blankong saad ni Idam. Sa kanya mabilis na kinabig pa kanan ang manibela niya na makakita siya ng klinik. Hindi naman na kailangan. Lalagyan ko lang ng ice cube to sa bahay. Hey, gulat na saad ni Carmela sa kanya nang bigla siyang buhati ni Idam na para bang isang bride. Ibaba mo na ako, nakakahiya. Mahinang wika ni Carmela pero hindi siya pinakinggan ni Idam. Ipinasok siya ni Idam sa klinik saka siya ibinaba sa ibabaw ng lamesa. Ramdam naman ni Carmela ang utos ni Idam. Napapairip na lang si Carmela dahil hindi naman siya kailangang idala sa klinik. Yelo lang ay sapat na para gumaling ang paa niya. Chinek ng nurse ang paa ni Carmela at nagsagwa rin sila ng x-ray para masiguradong walang malalang injury. Nilagyan lang naman nila ng bandage ang ankle ni Carmela. Kailangan mo lang ipahinga ang paa mo at kapag nakauwi ka na, lagyan mo rin ng yelo. Makakatulong yun para mabawasan ang pamamaga. Itaas mo rin ang paa mo o lagyan ng unan sa ilalim na mas mataas sa puso mo. Kapag hindi ka pa rin gumaling at naramdaman mo pa rin ang pananakit, bumalik ka rito.
Okay naman ang result ng x-ray mo kaya walang dapat na ikabahala. Saad sa kanya ng nurse. Gumiti at tumango na lang si Carmela. Salamat nurse, sagot niya. Muling binuhat ni Idam si Carmela para maisakay ito sa sakyan at maihatid niya na rin sa bahay nila. Sa susunod mag-iingat ka na. Kapag kailangan mo bumalik sa klinik, tawagan mo lang ako at pupuntahan kita kaagad dito. Ani ni Idam nang maibaba niya sa sofa si Carmela nang maihatid niya ito. Yeah, thanks. Tipid na sagot ni Carmela saka siya ngumiti. Idam, what are you doing here? Tanong ni Sofia na nakararating lang. Tinignan lang naman siya ni Idam saka lumampas sa kanya. Masamang tinignan ni Sofia si Carmela. Ano kaya ang mangyayari sa mangyayaring dinner ng pamilya ni Idam at ng pamilya ni Carmela? Magawa kayang panindigan ni Idam at Carmela ang desisyong magpapakasal nila? At sino nga kayang anak ng kambal ni Carmela? Malaman kaya ito ni Idam? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.